Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Isang kagalakan muli na ako'y itayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Na-miss ko kayo. At alam ko na tayo excited magpuri sa ating Panginoon. Amen. Ipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon, sa pagmamahal, na pag-awit, at pagsayaw, at pagpupuri sa ating Diyos. Amen. Huwag natin intindihin yung katabi natin. Sabihin mo, Lord, mahal kita. Ipagsisigawan ko yun. Hallelujah! Woo! Come on, church! Sabihin mo tayo, sabihin. Mahal na mahal kita. Sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba? Kailan ba'y di tayo magpapalik? Pagkat sa piling mo'y lagi
patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Sa umagang ito, tayo'y maniklohod sa ating Panginoon. Natunay na ang Diyos lamang ang nakakakita ng laman ng puso natin. Kaya kausapin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng isang awitin na, Lord, linisin mo yung puso ko. Kung ano man ang laman nito, linisin mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maging personal natin itong awitin sa ating Diyos. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah, Jesus, Lord. Worship you, God. Hallelujah. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Sabi mo sa Panginoon, linisin mo. Come on, church. Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, bintig nito'y luhadain. Tanging sa'yo lamang inihain. Narito ang puso namin, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Pakinggan mo yung mga anak, Panginoon. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Sabi mo sa Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng puso nito, bintig nito'y luhadain. Tanging sa'yo lamang inihahain. Nagsunod mo mga sabi ng Panginoon. Sabi mo, kami nagpapalinis sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan. Pakinggan mo yung nalalaman sa Diyos. Ano ba nilaman ang puso namin, Panginoon? Nais namin magpalinis sa iyo, Panginoon. Come on, church. Sabi mo, Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Bawat sulok ng puso nito, bintig nito'y luhadain. Tanging sa'yo lamang inihahain. Listen pa, sabi mo, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng puso nito, bintig nito'y luhadain. Tanging sa'yo lamang inihahain. Sabi mo sa Diyos, bintig nito'y luhadain. Tanging sa'yo lamang inihahain. Hallelujah. Misa pa, sabi mo sa Panginoon, bintig nito'y luhadain. Tanging sa'yo lamang inihahain.
nakakakita ng puso namin. Lord, saya sa atin po kami, Panginoon. Saya sa atin po ang bawat isa. Ikaw ang nakakakilala sa amin, Panginoon. Hindi man namin nakikita ang bawat isa araw-araw, pero Lord, kami nakikita mo araw-araw. Nakikita mo rin, Panginoon, yung laman ng puso namin, Panginoon. Kaya narito kami, Panginoon, nagsusumamo kami, lumalapit sa iyo, na nagpapasiyasat sa iyo, Panginoon. And church, matutunan natin na ibigay natin ang puso natin sa ating Panginoon. Ipaubaya natin, ipagkatiwala natin sa Diyos na tunay na siya lang ang nakakakilala sa atin. Hallelujah, Jesus. Siya sa akin mo, Jesus, ang puso ko. Come on, church. Kasalanan na lumalaban sa'yo. Hallelujah, Lord. Let's worship the Lord. Sumasamo sa'yo, Panginoon. Sumasamo. Sa harap ng pagkakulang. Isama sa Panginoon. Siya sa akin mo, Jesus, ang puso ko. Sa kasalanan na lumalaban sa'yo. Kami nagtatapat, Panginoon. Nagtatapat. Sumasamo. Dumudulog sa harap ng banalong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kaganalan mo. Iyayang tawan, kapag-tawanan sa'yo, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ganyan ang Diyos. Kapag nakita niya na ang puso mo ay totoong humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, handa ka niyang patawarin. Handa niyang linisin ang puso ng bawat isa. Hallelujah. Muli tayo kamitan ng ating Panginoon. Sabi mo, siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Sa kasalanan na lumalaban sa'yo, kami nagkatapat. Sumasamo kami sa'yo, Panginoon. Yes, Jesus. Sa harap ng banalong trono tayo kami lumalapit. Di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Iyayang tawan, kapatawaran sa'yo, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, come on, church, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Iyayang tawan, kapatawaran sa'yo, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Walang maliit, walang malaking kasalanan. Lahat tayo ay nagkasala sa ating Panginoon. Kaya tayo lumapit, magpasiyasat sa ating Diyos. Sabihin mo, lumalapit. Come on, church. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon, sa patawaran mo, Jesus. Hindi mo kami karapat-dapat patawarin, pero sa pag-ibig mo sa amin, ay nilinis mo ang puso namin. Come on, church. Malaya kayong lumapit sa Panginoon. Lumalapit. Come on, come on. Di magkarapat.
Pagpalain ka. Amen. Bigyan ka ng karangalan. Bigyan ka ng papuri, ng pasasalamat. Pagdakila, pagdakila, pagdakila sa nag-iisang Diyos. Ang banal na Panginoon, banal na Diyos, banal na Diyos. Hallelujah. Come on, let's worship. We worship you, Jesus. Let's show our praise. Come on. Come on. We worship you, Jesus. We worship you, God. Tunay na banal na Panginoon. Walang naliligid sa'yo. Salamat sa kapatuhan at pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Nararamdaman na bigyan ka namin ng papuri at pagsamba at pagdakila. Yes, Jesus. You deserve our praise, O Lord. Bigyan natin ang palakpakan, Panginoon. We worship you, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, God. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ito ang mga kapatiran na maunawaan ang inyong mensahe sa umaga nito. Pangunahan nawa kami ng Ganun na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po, O Yahweh, sa pangalan ni Jesus. Amen. Teka lang, kasi bago ako umpisa talagang maraming ilang kabuti ngayon lumuwag na. Praise God. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Nagsimula po ang series ni Pastor Ness ay yung pagdadalisay ng bawat Kristiyano. At ito po ay sinundan ng preaching ni Pastor Dante na yung mga nawala yung unang pag-ibig nila sa Diyos. Na ibalik ang dating pag-ibig sa ating Diyos. Amen? So, puro saan tayo ngayon? Pagdadalisay. Ang topic po natin ngayon, ang title po ay Linisin mo ako sa mga lihim kong kasalanan. At yan po ang ating teksto. Psalm 19:12. Ano po? Sino ang makakaalam ng kanyang mga kamalian? Linisin mo ako sa mga lihim na kasalanan. So ulit, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ay panalangin ni David na hindi mahaba, hindi komplikado, ngunit napakalalim. No? Ito po ay panalangin ng isang hari. Panalangin ng isang taong makapangyarihan. Si David po ay tinatawag na a man after God's own heart. Ibig sabihin, isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Na po? Pag sinabi niya nun, ibig sabihin po nun, meron po siyang malalim na relasyon sa Diyos at masunurin sa kalooban ng Diyos. Yun po ibig sabihin nun. No? Pero, ganun pa man, umamin siya. Sabi niya, linisin mo ako sa mga lihim na kasalanan. Mga kapatid, kung si David
na may malalim na relasyon sa Diyos, na malapit sa Diyos, ay nangangailangan ng ganitong panalangin, lalo na tayo. Amen? No? Marami pong kasalanan ang nakikita ng tao. Pero, may mga kasalanan na tayo lang at ang Diyos ang nakakakita. No? Mga kasalanang hindi halata o hindi lantad. Mga kasalanang kinukonsinti ng puso. Mga kasalanang ginagawa sa lihim. Mga kasalanang nakasanayan na kaya hindi pinapansin. Mga kasalanang tinatago dahil sa hiya. Mga kapatid, maaaring nag-church tayo linggo-linggo, maaaring naglilingkod tayo sa ministry, maayos ang reputasyon, no? Pero may mga bagay sa loob na hindi natin nakikita. Meron pong isang lalaki na kilala bilang mabait, aktibo sa simbahan, laging nakangiti, maayos ang pamilya, walang iskandalo. Pero, isang araw, bigla po siyang nahulog sa kasalanan. At nagulat po yung lahat. Kasi ganun yung reputasyon niya eh. Sinabi ng mga tao, hindi namin inaasahan yun. Pero ang totoo, hindi po yun biglaan. Matagal na itong nagsimula sa lihim. Mga kapatid, ang pagbagsak sa harap ng publiko ay laging nagsisimula sa puso. Then, it will be exposed. Ano ang secret sins? Let's define. Okay. Sins we intentionally hide, no? Mga kasalanan sadyang itinatago natin. Meron pong mga kasalanan na alam na nating mali, pero tinatago natin. Ito po yung mga kasalanang ginagawa sa dilim o kapag walang nakakakita. Kasalanang itinatago sa pamilya, itinatago sa kaibigan, itinatago sa pastor, itinatago sa iglesia, dahil iniisip na hindi naman alaman. No? Halimbawa, una, lihim na bisyo. No? Pag-usapan natin sa bisyong to, yung behavioral vices. No? Alak, sigarilyo, droga, at gambling addiction. Kasi, marami pong Kristiyano, lalo na itong gambling addiction na to, maraming Kristiyano ang nahuhook ngayon dito. You know why? Walang makakakita. Nasa cellphone mo, naglalaro ka, nagka-gambling ka. No? Grabe, no? Basta may laman ng Gcash mo or kung ano man, makakapag-sugal ka. Napakadaling itago. No? Meron pa, ano ba yung scatter ba yun? Sino nag-scatter dito? So, pangalawang nating secret sin, malisyosong pag-iisip. Ito po yung, in general, pag-iisip ng masama sa kapwa. No? Kunyari, may tumulong sa'yo, no? May tumulong sa'yo. Pero iniisip mo agad, naku, may kapalit to. O, di ba? May nagkamali. Pero iniisip mo agad, naku, sinadya yan. Di ba? Tapos, nakita mong close yung dalawang tao. Iniisip mo agad, naku, may relasyon yan. Tapos, merong isang tahimik na tao, pero iniisip mo, naku, nasa loob ang kulungan yan. Nakikita niyo? Sa madaling salita,
marumi ka mag-isip sa kapwa mo. Hidden sin. Pangatlo, lihim na panunood ng malaswa. Maraming Christians nowadays ay bagsak dito. Napakadali kasi nito. Nakapakadaling, no? Like pornography. Ano po? Pangapat, lihim na galit. Ito yung nakatago sa mga ngiti. Makakaharap mo yung taong galit na galit ka, pero pag ngumiti ka, wala na. Nakikita ng mga tao, all is well. Okay na. Pero, pag nababanggit yung pangalan niya, kumukulo yung ano mo, dugo mo. Sunod, lihim na relasyon. Ito po ay kasalanang patuloy na itinatago sa likod ng pagsisinungaling, sa likod ng pagiging relihiyoso, sa likod ng pagiging magalang at mabait. No? Ito po yung mga kasalanang ginagawa kapag walang nakikita. Ito yung mga hidden sin na po. Meron pong isang kabataan ang isinulat ang kanyang kasalanan sa papel gamit ang itim na tinta. No? Tinupi niya ito at itinago sa loob ng kanyang Biblia. Sabi niya, wala namang nakakaalam. Ngunit, tuwing binubuksan niya pa yung Bible niya, mas lalo niyang nararamdaman yung bigat at dilim sa kanyang konsensya. No? Sapagkat, maaari mo man itong itago sa mga tao, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa pastor mo at sa iglesia. Pero kailanman, hindi mo ito maitatago sa Diyos. Amen? Luke 8:17. Walang natatagong hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. No? For whatever is hidden is meant to be disclosed. And whatever is concealed is meant to be brought out into the open. Biblia ang nagsasabi niya. Maaaring kapatid, hindi ngayon, maaaring hindi ka ngayon mabisto. Maaaring hindi bukas, sa makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Maaari. Kung magaling ka magtago. Pero tandaan, darating ang araw na mahahayag ito at hindi yan mananatili sa dilim. Tandaan po natin ito. Ang sikreto sa tao ay hindi sikreto sa Diyos. Amen? Maaaring hindi alam ng asawa mo yung bawal na relasyon. Maaaring hindi alam ng pastor, pero alam ng Diyos. Maaaring hindi alam ng iglesia, pamilya, kaibigan, pero alam ng Diyos. Walang natatago sa Diyos kahit walang taong nakakakita. Nakikita ng Diyos ang lahat. Ang ating mga gawa, ang ating mga salita, lalo na yung laman ng ating puso, nakikita niya po yan. Ang sikreto sa tao ay hayag sa Diyos. Babala po ito sa mga nagtatago ng gumagawa ng masama at pilit na itinatago. Hindi ka lulusot sa Diyos. It will be exposed in God's own time. Hebrew 4:13. Walang makapagtatago sa Diyos. Puro biblical po ito. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa Kanya tayo mananagot. You see? Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Magsusulit tayo. No? Darating po ang panahon na ang bawat isa ay magbibigay sulit sa Diyos. Hindi ito para takutin tayo, mga kapatid.
kundi paalalahanan tayo na pananagutin tayo ng Diyos sa ating mga lihim na kasalanan. Pangalawa, why are secret sins dangerous? Bakit mapanganib? No? Bakit mapanganib yung mga lihim na kasalanan? Una, sinisira nito ang ating spiritual life. Isaiah 59:2. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos, at yun ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw niya makinig sa inyong mga dalangin. Ang ating daw pong mga kasalanan ang naghihiwalay sa ating Diyos. No? Maaaring aktibo tayo sa ating iglesia, pero malamig ang puso. No? Maaaring patuloy ka sa church attendance. Maaaring patuloy ka sa ministry. Pero, pansinin nyo, nawawala ang kagalakan. Nawawala ang kapayapaan. Nawawala yung gana mo sa panalangin at sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? Nagiging burden sa'yo ang pagdalo-dalo. Because of secret sin. You see? Ang lahat na ng ginagawa mo sa church, sa iglesia, ay nagiging pawang mechanical na lang. Meaning, out of obligation, ginagawa mo. Wala na yung ibalik ang dating unang pag-ibig, sabi nga ng preaching ni Pastor Dante. You just do it mechanically. Because someday, I have an obligation. No? Sisirain ng lihim na kasalanan ng ating spiritual life. Remember that. Pangalawa, sinisira nito ang relasyon natin sa Diyos. Bilang 32:23b. At ito ang tandaan nyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. And you may be sure that your sin will find you out. No? Ibig sabihin po nito, ang kasalanan ay may bunga. No? Parang sinasabi ng talatang ito, sin now, pay later. Sino gusto mag-avail? Pero bago kayo mag-avail, mga kapatid, tignan po muna natin yung nangyari sa buhay ni David tungkol sa lihim niyang kasalanan kay Bathsheba. No? Listen, huwag niyong kukwento ng katabi mo, huwag kayong matutulog. Napakagandang mensahe po ito. Bagamat si David ay pinatawad ng Diyos, dumaan siya sa mabigat na espiritual na paghihirap. So makikita natin dito may kapatawaran. Ngunit, hindi laging nawawala ang earthly consequences. Na? Sabi ni Prophet Nathan kay David sa 2 Samuel 12:10, sabi, kaya dahil sa ginawa mo, sabi niya kay David, mula ngayon, palagi nang magkakaroon ng labanan at patayan sa pamilya mo. Dahil sinuway mo ako at kinuha ang asawa ni Uriah upang maging iyong asawa. Sabi ni Nate, Prophet Nate kay David. At nangyari po ito. Nangyari po ito. Eto po, hindi nawala ang gulo sa kanyang pamilya. Tingnan niyo po. Ginahasa ni Amnon ang kanyang kapatid na si Tamar. Mga anak po ni David to Pinatay ni Absalom si Amnon. Yun ang rape, pinatay niya naman si Amnon. Si Absalom, kapatid ni Tamar. Tignan niyo Naghimagsik si Absalom kay David at tinangkang agawin ng trono. Kudita. No? Nagkaroon ng matinding pagkawatak-watak at karahasan sa sariling pamilya ni David. Hindi pa lahat na may mention dyan. Namatay yung anak niya kay Bathsheba. Grabe, no? You may be sure your sin will find you out. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo. It will not go unpunished. No? Ang lihim po na kasalanan ni David ay naging lantad. Sinasabi ng Biblia For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. Ang ginawa po ni David ng palihim ay nabunyag sa buong Israel. No? So, ipinapakita po nito, ang tinatago ngayon ay maaaring maging kahihiyan bukas. Alam niyo po ba yung asawa ni David?
publicly, nakikita nila, may ginagawa silang nag-intercourse sila sa nakikita ng buong Israel yung mga dumadaan. Ipinahiya ng gusto si David. Asawa ng hari, nakikita. Grabe, no? Kung iisipin mo, grabe naman yun. Sobrang bigat ng consequence ng lihim niyang kasalanan kay Bathsheba. Si David ay tinaguriang a man after God's own heart o isang taong ayon sa puso ng Diyos. Pero, ang kanyang reputasyon bilang hari at lingkod ng Diyos ay nasira dahil sa lihim na kasalanan. Kaya, mga kapatid, huwag po nating akalaing makakalusot tayo sa consequence ng lihim na kasalanan. No? Sinabi na ng Biblia eh. Tiyak na pagbabayaran yung kasalanan. Hindi lang ngayon. Hindi bukas. Kasi sabi ng Bible, kaya na ang tao na lalong patuloy na gumagawa ng kasalanan kasi yung parang judgment ng Diyos. Kasi yung parang judgment niya matagal. Alam niyo po ba kung bakit? Gusto niya mag-repent kayo. Ganon kabait ang Diyos. Ganon kabait ang Diyos. Pero pag nakita niya yung puso mo, talagang hindi ka na magre-repent, then, it's about time to expose it. Pangatlo, unti-unti nitong pinapatay ang apoy. Yung pag-aalab natin sa Panginoon. Hindi po biglang bumabagsak ang isang Kristiyano. Tandaan po natin yan. Unti-unti muna siyang lumalamig, no? Tignan niyo po dati, masigasig sa panalangin. Ngayon, tinatamad na. Dati, gutom sa salita ng Diyos. Ngayon, wala nang gana. Dati, sensitibo sa kasalanan. Ngayon, manhid na. Nakita niyo yung ginagawa ng kasalanan? No? Ang lihim na kasalanan ay parang anay. No? Hindi mo nakikita, pero sinisira ang loob. Meron pong isang bahay na maganda tingnan sa labas. Bagong pintura at matibay tingnan. No? Pero, may anay pala sa loob, hindi nakikita. Tahimik lang, pero unti-unti nitong kinakain ang pundasyon. No? Hanggang isang araw, ito ay nagiba at nawasak. Ganyan po ang lihim na kasalanan. Hindi ka agad babagsak. No? Unti-unti kang pahihinain ito. Unti-unti kang ilalayo nito sa Diyos. Hanggang ikaw ay mag-iba at mawasak. No? Pangapat, unti-unti nitong pinatitigas ang puso. Kapag ang kasalanan po kasi ay inulit-ulit at hindi ikino-confess, nasasanay ang puso. Ano po? Hebrew 3:13. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyong madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso niyo. You see? May isang tao pong nasugatan, ngunit ayaw niyang magpagamot. No? Tinakpan lamang niya ito ng isang damit, isang telang maganda. Hindi niya nililinis, hindi niya ginagamot. Kung titingnan mo sa labas, ito ay mukhang maayos. Nako, ngunit sa loob, kumakalat na ang infection. Ganyan ang kasalanang hindi ipinapahayag sa Diyos. Ganyan ang kasalanang hindi inihihingi ng kapatawaran sa Diyos. Habang lalo mo itong tinatakpan, lalo itong lumalala. Mga kapatid, ang kasalanan po kasi mapanlin lang yan. No? Sa simula, maliit. Pero lumalaki. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang kasalanan, bumababa ang konsensya. No? Hanggang sa dumating ang punto na sasabihin mong, okay lang naman. Wala namang nakakaalam. Hindi naman ako nahuhuli.
ang delikado pag dumating ka na sa puntong gano'n. Okay lang naman. Hindi naman ako nahuhuli. No? Kapag ang kasalanan po ay inulit-ulit at hindi mo i-confess, nasasanay ang puso, nagkakaroon ng kanyo. Dangerous. Nawawala, pag nagkakanyo ang puso mo, nawawala yung sensitivity, no? Yung pagiging sensitibo mo sa kasalanan. Sa una, guilty ka. Pangalawa, medyo guilty na lang. Sa pangatlo, parang normal na. You see? Nakita niyo yung kasalanan, paano nandidisip? Ganyan po yung kasalanan eh. Ang pinakadelikadong kalagayan, yung hindi ka na nasasaktan sa kasalanan. Yun ang delikado. Dahil pinatigas na po ito ng lihim na kasalanan. No? Panglima, pinipigilan nito ang revival. No? Gusto natin ang revival sa iglesia. Amen? Gusto natin ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto nating mag-manifest ang kalwalatian ng Diyos sa ating iglesia. Ibig sabihin, gusto nating makita yung mga signs, wonders, and miracles sa ating iglesia. Pero mga kapatid, bago mangyari yung kailangan natin ng personal revival. Bawat isa. No? At hindi po darating sa atin ang personal revival kung may tinatago tayong kasalanan. Remember that. Psalm 66:18. Kung kinikimkim ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didingin ng Panginoon. No? Ang revival po nangyayari kapag may umaamin. Handa po natin yan. Ang pag-amin po, kapatid, hindi po yung kahinaan. No? Ito ay simula ng kalayaan. Panganim, inilalayo tayo nito sa Diyos. Pagkatapos magkasala ni Adan at Eva, anong ginawa nila? Nagtago sila. No? Ang kasalanan po ay laging nagtutulak sa atin palayo sa presensya ng Diyos. Tandaan natin yan. No? Hindi ang Diyos ang lumalayo. Tayo ang nagtatago. Pangatlong puntos, why don't we confess it? No? Bakit hindi natin inaamin? Ayan, mga dahilan. Ilan sa mga dahilan? Dahil sa hiya, pag nalaman ito ni nakakahiya eh. Dahil sa pride, dahil may pinoproteksyonan ka, na reputasyon mo, dahil sa takot, o dahil nasanay na tayo. Kaya hindi natin kino-confess. No? Kapatid, tandaan mo to. Mas mabuti ang umiyak ngayon kaysa mapahiya bukas. Ang inililihim mo ngayon ay maaaring maging kahihiyan mo sa hinaharap. Pang-apat na puntos, why don't we let it go? Oh? Bakit ayaw nating bitawan? Una, dahil nagbibigay ito ng kaluguran sa laman. No? We enjoy it. Pangalawa, dahil nakasanayan na natin to. No? Pangatlo, dahil iniisip natin kontrolado natin ito. Maraming ganyan. Ay, kontrolado ko to. Hindi ito mabibisto. Ako pa. Sabay ganun. No? Pang-apat, dahil wala pang nakikitang consequence o kaparusahan, dito maraming bumabagsak. Dahil wala pang nakikitang consequence, magpapatuloy yan. Pero tandaan po natin to, mga kapatid. Ang kasalanan ay parang apoy. No? Maaaring sa simula, kontrolado mo ito. Ngunit darating ang panahon na ikaw ang kukontrolin nito. Panglimang puntos, the right response. Yan po yung tamang tugon natin. Linisin mo ako. Panalangin ni David. No? Isang magnanakaw ang nakapasok sa bahay.
No? Tahimik siya sa dilim. Pero, nung buksan yung ilaw, tumakbo siya. Tumakbo yung magnanakaw. Ganon din po yung kasalanan. Kapag inilabas mo po ito sa liwanag, nawawalan ito ng kapangyarihan. Ang pagbabago ay nangyayari kapag may umaamin. Pansinin nyo, mga kapatid, hindi po sinabi ni David, aayusin ko ang sarili ko. Mas magpapakabait ako. Papakabait na ako. Aayusin ko sarili ko. No? Babawi ako. Hindi niya sinabi yan. Ang sabi niya, linisin mo ako. A man after God's own heart. Linisin mo ako, O Diyos. May malalim na relasyon sa Diyos. Na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, linisin mo ako. Ibig sabihin, inaamin niya ang kanyang kahinaan. Umaasa siya sa biyaya ng Diyos. Tinatanggap niyang hindi niya kayang linisin ang sarili niya. No? Meron pong isang bata ang nadumihan sa putik. No? Hindi niya kayang linisin ang sarili niya ng lubos. Kaya, lalapit siya sa kanyang magulang. No? Bata eh. Hindi niya kayang linisin talaga yun. Mga kapatid, ganito tayo sa Diyos. No? Kapag hindi natin kayang linisin ang ating sarili, sa sarili nating pagsisikap, hindi natin kaya. Hilingin po natin ang paglilinis ng Diyos. Hilingin natin, Lord, linisin mo po ako from the heart. No? Hindi po sapat ang pag-iyak lang. No? Kailangan natin ng dugo ni Kristo. Kailangan natin ng paglilinis ng Diyos. 1 John 1:9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. At tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan, sa lahat ng kasamaan, no? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pang-anim na punto. How does God cleanse us? Paano tayo nililinis ng Diyos? Una, sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito madalas natin naririnig sa preaching ni Pastor Ness. No? Ang salita ng Diyos ay parang salamin. Ipinapakita ng salita ng Diyos ang tunay nating kalagayan. When you read the Bible, papakita niya yung kalagayan mo. Kapag nababasa o naririnig natin ito, nalalaman natin yung mga maling gawain, mga maling pag-iisip, mga maling asal at motibo na kailangang baguhin. No? Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung papaano tayo makakapamuhay ng matuwid sa harap ng Diyos. We are righteous positionally sa Diyos dahil kay Kristo. Ang sinasabi kong righteousness dito, this is practical righteousness. Ito po yung ginagawa natin na dapat karapat-dapat sa Diyos. Kaya pag nagbabasa ka ng Biblia, igagayad ka nito. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Napaka-importante ng Biblia sa isang Kristiyano. Sinasabi mo, salita ito ng Diyos. Pero hindi mo binabasa, paano ka makakapamuhay kasama ang Diyos? You cannot walk with God and holding hands with the devil. Hindi po pwede yun. Kailangan mong salita ng Diyos. No? Kaya kapatid, kapag nagbabasa ka ng Biblia, at may bahagi na tumatama sa iyo, huwag mong iwasan. Huwag nagiging selective. Ay, ang hirap nito, Lord. Teka, sa ibang page ako. Ay, ito, kaya ko ito, Lord. Walang ganun. Pag binigyan ka, God is a personal God. Bibigyan ka
kanya kung ano yung akma sa'yo. Kaya minsan, pag ano, Lord, may iyak ka na lang, bakit ito? He knows everything. God is omniscient. He sees everything. For the eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Bibigyan ka niya, huwag niyong iwasan. Kasi yan, binibigay sa inyo ng Diyos yan. Nakita niyo yung mga katotohanan? No? Mga kapatid, kapag may ganun, yakapin mo at sundin ito. Binibigay sa iyo ng Diyos yan. No? Pangalawa, paano tayo nililinis ng Diyos? Sa pamamagitan ng conviction ng Espiritu. Ang conviction ay hindi condemnation. Hindi ka kinukondina ng Diyos para sirain ka. Kinukumbinsi ka niya, kapatid, para ibalik ka. Yan ang Diyos natin. No? Pangatlo, sa pamamagitan ng taos-pusong pagsisisi. Dito. Ang pagsisisi po, hindi lang po ito pag-iyak. No? Baka nakikarried away lang kayo, kahit isang timba na yung luha natin. Hindi lang po ito sa pag-iyak. No? Ito po ay pagtalikod sa kasalanan. Ito ay pagsasabi na, Panginoon, ayoko na. Tulungan mo po ako. Linisin mo po ako. Mga kapatid, lumakad po tayo sa liwanag. Tayong mga anak ng Diyos. No? Kapag may pinakita sa atin ng Diyos na mali, dapat, huwag po natin itong takpan. No? Huwag nating i-justify. Huwag na nating ipagtanggol. Lord, ano lang naman ito eh. Gagamit tayo ng mga terminologies na parang i-justify natin. Huwag. No? Huwag natin i-justify. Agad magsisi, agad itama, and prove your repentance by your deeds. Ipakita mo sa mga gawa mo na nagsisisi ka naman. Hindi yung puro salita. No? Tulad ni David, ginawa niya, ganun din yung gawin natin. Panginoon, siyasatin mo po ang puso ko. Linisin mo po ako, Lord, sa mga lihim kong kasalanan. Tulungan mo po akong mamuhay sa liwanag. Grabe yung panalangin ni David. A man after God's own heart. Grabe yung parang napakababa ng puso niya sa kasalanan. Ganon din sana maging panalangin natin, mga kapatid. Lord, hindi ko po kaya linisin. Linisin mo po ako, Panginoon. Ilantad mo po yung mga kasalanan ginagawa ko sa lihim. Tulungan mo po akong magbago. Ngayong umaga, maaaring may tinatago kang galit na matagal na nakabaon sa puso mo. Maaaring may tinatago kang inggit na nakatago sa ngiti. Maaaring may tinatago kang website history. You know what I mean? Alam niyo yan. Maaaring may tinatago ka na website history na hindi mo kailanman pabubuksan o pahihiram ang cellphone mo o kung anumang gadget mo, baka makita. Maaaring may tinatago kang addiction, no? O pagkalulong sa mga bagay-bagay, no? Pornography, online gambling, lustful thoughts. Maaaring may tinatago kang relasyon. Maaaring may tinatago kang lihim na kasalanang paulit-ulit. Kapatid, hindi ka inilalantad ng Diyos para sirain ka. Tandaan niyo yan. Inilalantad ka ng Diyos para linisin ka. Ang tanong, mas mahal mo ba ang kasalanan mo kaysa sa presensya ng Diyos?
Mga kapatid, sa umagang ito, yumuko po tayong lahat. Yumuko po tayong lahat, huwag natin titignan yung katabi natin. No? Huwag po natin titignan yung katabi natin, yumuko po tayong lahat. Even sa IT room, yumuko po tayong lahat. Habang nakayuko ang bawat ulo, ako man ay hindi tumitingin sa inyo. Diyos lang ang nakatunghay sa inyo sa mga oras na ito. Makikipag-usap po tayo sa Diyos ng seryoso. Kapatid, kung alam mong may lihim kang kasalanan, huwag mong patigasin ang puso. Ang Diyos na nakakakita ng ating lihim na kasalanan ay siya ring Diyos na handang maglinis. Kapatid, tandaan mo to, mas mabuting umiyak sa altar kaysa umiyak sa kahihiyan. Mas mabuting magpakumbaba kaysa mapahiya bukas. Kapag tayo ay lumapit ng may pusong nagsasabing, linisin mo ako. Wala pong kasalanan na hindi kayang linisin ng Diyos. Maliban sa kasalanan, ayaw mong bitawan. Kapatid, ito ang oras ng paglilinis. Ito ang oras ng pagpapalaya. Ito ang umaga ng tunay na revival. Habang ang lahat ay nakayuko, itaas mo yung kamay mo sa harapan ng Diyos. Itaas mo. Hindi para hatulan, kundi para hugasan ng dugo ni Kristo. Mananalangin po tayo at hihingi ng kapatawaran sa ating Diyos. Huwag kang mahiya, kapatid. Hindi kita tinitignan. Ang Panginoon na nakatunghay sa iyo ngayon, ipapanalangin kita. Panginoon, ilantad mo po ang mga bagay na hindi namin nakikita. Wasakin mo po ang kapangyarihan ng lihim na kasalanan sa pangalan ni Jesus. Palambutin mo po ang aming puso. At bigyan mo po kami ng tapang na umamin at magsisi, Lord. Linisin mo po kami at ibalik ang apoy ng revival sa aming puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Oh, glory to God. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Salamat, mga kapatid. Yan po ang mensahe ng Panginoon ngayon. Many times, bago ko nakontento ito, mga kapatid, hindi po ako exempted dito. We are all sinners. Only by the grace of God. Kaya ako nakakatayo dito. Yung mensaheng pinadala ko sa inyo, kapatid, ilagay niyo po sa puso niyo. Huwag kayong magpadisip sa kasalanan. Lahat tayo nagkakasala. Pero huwag po kayong magkakakalo sa puso. Napakadelikado po. Amen? Good morning po. Glory to God.